Hello mga kaibigan, welcome sa ating vlog. Ngayong oras sa ito mga kaibigan ay pag-uusapan natin ang isang problema na ramdam ng bawat Pilipino sa kasalukuyan. Ang tinutukoy ko mga kaibigan ay ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, krudo, pamasahe at pati na rin yung pangunahing mga bilihin. Dahil ito sa tensyon at sa giyera sa Middle East na kinakasangkutan ng Iran, US at Israel. Naapektuhan nito ang supply ng langis sa buong mundo mga kaibigan. At dahil importer ng langis ang Pilipinas, direktang nararamdaman ito ng bawat mamamayan. Bakit nga ba tumataas ang presyo ng langis mga kaibigan? Kapag may giyera sa mga bansang producer ng langis, syempre nababawasan ang supply at nagiging unstable ang presyo ng langis sa world market. Ang naging resulta nito mga kaibigan, tumataas ang presyo ng gasolina at diesel. Syempre tataas din yung pamasahe. Parang domino effect yan, tataas din ang presyo ng pagkain at serbisyo. At lumalaki din ang gastos ng mga negosyo. At ang huli mga kaibigan, yung mga ordinaryong mamamayan, ang pinaka naapektuhan ng ganitong sitwasyon. Ngayon anong dapat gawin? Ito ang unang dapat gawin ng gobyerno mga kaibigan. Dagdagan ng gobyerno ang fuel subsidy. Dapat palakasin ang fuel subsidy para sa mga jeepney drivers, tricycle drivers, delivery riders, maging sa mga mangingisda at mga magsasaka. Kapag nabawasan ang gastos nila sa krudo mga kaibigan, mas maiiwasan ang biglaang taas ng pamasahe at presyo ng pagkain. Ikalawa mga kaibigan ay suspindihin o bawasan ang ilang buwis sa langis. Pwedeng pansamantalang bawasan ang excise tax sa petroleum products kapag may global crisis katulad ng nangyayari ngayon mga kaibigan. Malaking ginhawa ito sa publiko. Ikatlo mga kaibigan, palakasin ang public transportation. Kung mas maayos at mura ang mass transportation tulad ng bus at mga tren, mas kaunti ang gumagamit ng pribadong sasakyan. Ibig sabihin nito mga kaibigan, mas mababa ang demand sa gasolina. Isa pa sa maaring maging paraan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng langis mga kaibigan, dapat suportahan ang lokal na produksyon ng pagkain. Kapag lokal ang produksyon mga kaibigan, mas kaunti ang gasto sa transportation. Dapat dagdagan ang suporta sa mga magsasaka, sa mga irrigation projects, sa mga farm subsidies, para hindi agad sasabay ang presyo ng pagkain sa taas langis. Isa pang paraan mga kaibigan ay dapat mag-invest sa renewable energy. Mahalaga ito mga kaibigan. Long-term solution ito mga kaibigan. Tulad ng solar, ng wind, at renewable energy. Kapag mas kakaunti ang dependence natin sa imported oil, mas stable ang presyo sa hinaharap. Ika-anim mga kaibigan ay price monitoring and anti-hoarding measures. Kailangan ding bantayan mga kaibigan ang mga negosyong nananamantala sa mga sitwasyon na tulad nito. Dapat mahigpit ang monitoring laban sa overpricing at hoarding. Ngayon, ano naman ang pwedeng gawin ng mga mamamayan? Tayo naman, anong pwede nating gawin para maibsan yung epekto ng pagtaas ng langis at gayon din ang pamasahe at bilihin? Habang naghihintay tayo ng aksyon ng gobyerno, pwede natin itong gawin mga kaibigan. Mag-carpool o commute na lang tayo. Yung carpool mga kaibigan, yung paggamit ng isang sasakyan na marami ang nakasakay. Halimbawa pupunta kayo sa isang lugar din lang, sama-sama na kayo, maghati-hati na lang kayo sa gasolina. Mas makakamura kayo doon. O di kaya, mag-commute ka na lang. Magtipid ka rin sa kuryente at gasolina kaibigan. Kung pwedeng ipagpaliban mo muna yung pamamasyal mo gamit ang iyong sasakyan, ay mas makakabuti. At sa pagtitipid naman ng kuryente, gawin mo ang iba't ibang paraan para makapagtipid ka sa kuryente. Tulad ng simpleng pagpatay ng ilaw kapag walang gumagamit. Dapat mo ring suportahan ang mga lokal na produkto. At maging matalino ka sa pamimili ng mga produkto na kakailanganin mo. Sa panahon ngayon mga kaibigan ng pandaigdigang crisis, mahalaga ang mabilis at tamang aksyon ng gobyerno para maprotektahan ang mga mamayan laban sa pagtaas ng presyo. Ano sa tingin niyo mga kaibigan ang dapat unahin ng gobyerno para maibsan
ang epekto ng pagtaas ng petrolyo o petroleum products. I-comment nyo naman yan sa baba. Maging ang iba pang mga paraan na alam ninyo makakatulong para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga petroleum products, pamasahe at mga bilihin. Kung nagustuhan ninyo ang video ito mga kaibigan, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas maraming educational, informative vlogs. So hanggang dito na mga kaibigan, and as always, have a nice day, everyone.